assemble for that wonderful song and prayer to the Lord. Hinaot pa mauna ang atong pagamputanan nga masubay nato nga ang insakto nga dalanon nga gusto sa Ginoo nga atong alakwon pinaagi sa pagsubay usab sa iyang pulong. Mayong buntag sa tanan. Dalaygo ng Dios ni ining pribilehiyo nga magkatigom kita alang sa pagdayeg o pagsimba sa Ginoo sa espiritu o kamatuuran. And just before I go to our message this morning, allow me to use this opportunity nga mag-extend sa akong pagpasalamat sa inyo sa inyong makanunayon nga pakigbahin sa among kaagi bilang isa ka pamilya, ilabi na sa kondisyon ni Baby Lila. And last Thursday, nag-adto mi dito sa Polymedic Plaza sa Cagayan de Oro aron ipa-check up ang iyang kasing-kasing and human sa iyang echo and assessment gikan sa iyang cardiologist na ay duha nga butang nga nakit-an. Una sa tanan, ang iyang una nga bangag, ang PDA, kung mahinumduman niyo pa mauto ang atong giampuan a few years back, 2 years ago, o sa pagtanaw dito kana nga bangag hinay-hinay ng gasira, though dili pa siya 100% nga nasira, but gamay na lamang o dili na kaapektuhan ang iyang kasing-kasing ni ana. But subo lamang ang ikaduha nga bangag, ang iyang ASD, nakit-an sa iyang heart nga nagadako. Kay nagadako naman pud siya, o subo lamang ang nakaapan kay tungod ni ana nga bangag ga-enlarge ang iyang kasing-kasing hilabi na sa right side. So mauna ang concern sa iyang doktor o among concern gani giingnan kami nga patest isa ka test ang TTE or transesophageal echocardiography kung sa diin ang kamera isulod sa iyang esophagus para makit-an ang iya gayod nga kasing-kasing ang porma sa bangag aron masolusyonan sa duha ka pamaagi. Una, kung okay lang, pwede siya nga operahan via device closure na ay ibutang nga device sa iyang kasing-kasing, o kung dili based sa iyang assessment kinahanglan sa og open heart surgery. So nagaampo mi sa inyong nagapangayo mi sa inyong padayon nga pagampo alang kanamo hilabi na kang Lila. Hinaot pa nga sa iyang assessment this coming Friday makit-an lamang nga pwede siya sa device closure. Kay though parehas nga mahal, device closure would cost around 800 og ang open heart million kapin, but less invasive ang iya gayod nga device closure kung mauna ang itugot sa Ginoong pamaagi aron maayuhan siya. Pray for us this coming Thursday and Friday. Nananghid namig ang Pastor Yuel, mag-leave na sad mi, mag-adto mi sa Cagayan para i-test siya. Og please pray for, of course, finances, kay isa ka test lang would cost around 40K. But ang pinaka ginapaampuan namo sa inyo nga hinaot pa nga makit-an nga pwede lang siya sa device closure. So we are asking for your prayers nga kung itugot sa Ginoo nga mauna ang pamaagi. We do believe, mga kaigsuunan, that God is faithful and His plans are always the best path there is. Now, while naga-drive ko pauli, reflecting sa kapaspas sa panghitabo, kay nag-adto lang man mi dito for follow-up, check-up, sige, confident man mi kay gadako naman siya, lagsik naman si Lila, gadagandagan naman siya, gadula naman siya, all along naadi ay isa ka dili maayong nga gakahitabo na sa iyang kasing-kasing. And I was rebuked and I was reminded by God, and it made me realize, mga kaigsuunan, that life is really fleeting. Life, mga kaigsuunan, og ang kusog nga ato gina-enjoy, ginagunitan karon at this very present moment can be removed from us anytime. Sama pa sa giingon ni James in James 4:14, mga igsoon, ingon niya, you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Gani, it should remind us, mga igsoon, that our trust
and confidence should not be in our health, nor in the length of our days. Instead, nga samtang naapatay kusog, samtang naapatay kinabuhi, nga magamit nato para sa Ginoo. And mauna actually ang point ni Apostle Paul sa passage nga ato pagapamalandungan karon nga buntag. And gihangyo nako ang tanan nga magtindog palihog as we open our Bibles in the book of Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Ako ni basahon, you can follow it with your eyes. Ang pulong sa Ginoo nagingon, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil." The Lord bless the reading of His Word. Mag-aampo na kita. Amahan nga langit noon, what a joy it is for us to be gathered once again as your people to worship you and to listen to your word karon nga buntag. And it is our prayer, O Holy Spirit, work in us, illumine us, bless us with wisdom, and help us to understand kung unsa gyud ang gusto nimo nga i-communicate, kung unsa gyud ang gusto nimo nga itudlo kanamo o Dios, ug amo pagampo nga dili lang nga masabtan namo, dili lang nga maibutang namo sa among kasing-kasing, but maiaplikar namo sa among kinabuhi. That your word this morning will serve as a challenge, a reminder, a rebuke even, and something that will teach and guide us on the direction that we need to do as your people. And it is our prayer that all throughout the message this morning, no other name will be exalted and be magnified than Christ and Christ alone. We ask all of these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod. Og niini nga bulan sa August, ang gihatag kanamo nga topic nga amo ibahin-bahin kaninyo, laylain kung dili ang stewardship. Stewardship. Paano nga mahimo ikaw ug ako nga isa ka maayo nga palatulugyan sa Ginoo. And I do believe nga isa sa pinaka-importante nga butang nga gipahulam gayud sa Ginoo kanato, labaw pa sa mga material nga kabtangan nga may naa kita, walay lain kung dili ang ato ang kinabuhi mismo. Ang atong kinabuhi with all the talents that God has given us. Gani makapangutana kita karon nga buntag, sa mubo nga panahon, sa mubo nga kinabuhi nga giallow sa Ginoo nga ma-experience nato niini nga kalibutan, unsahon nato nga magamit nato ato ang kinabuhi in such a way nga mapuslanon and in such a way nga makahatag og himaya sa Dios. Kay tuod man mga kaigsuunan, even sa realidad nga murag dugay man kaayo mahuman ang kinabuhi, hilabi na kung naata sa mga pag-antos, hilabi na kung naata sa mga problema, murag dugay gakahuman ang atong kinabuhi. Yet the Bible reminds us that compared to eternity, ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, mubo kaayo. Whether we live for 10 years, we live for 100 years, still, life is a short life in line with eternity. Mauna ang makita nato, remember mga kaigsuunan, and remember this, that it's not counting our days, but making our days count that matters in eternity. It's not counting our days, but making our days count that matters in eternity. Kani, how should we live in such a way nga dili nato mausik that we will make our days count? Niini nga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. I would like to propose karon nga buntag mga kaigsuunan that because our time on earth is short and uncertain, we must use the life that God has entrusted to us faithfully and fruitfully for His glory. O kana nga duha nga pamaagi mao ang ato pagatutukan karon one by one, and the title of our message this morning is Making Your Days Count. Making your days count. A call to live faithfully and fruitfully. Now, how should we make our days count? Paano nga dili nato mausik ang kinabuhi nga gihatag o gipahulam sa Ginoo alang kanato, because someday it will be gone. Gipahulam na lang ni kanato. How should we use it to make every day of our lifetime count? First is by living faithfully. By living faithfully.
Ingon dinhi sa atong nga passage in Ephesians chapter 5, verse 15, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise." Ang pulong dinhi nga circumspectly means accurately, means diligently. And ang pulong walk sa original nga Grego nga pagkahubad, peripateo, means lifestyle. It means our conduct. It means our life as a whole. Gani, kung sumahon nato ni Ana, gipahinumduman kita sa atong author to live in such a way nga dili lang tapataka gamit sa ato ang kinabuhi sa mga walay bili, walay mga pulos nga butang, bagkus to use our life carefully in such a way that glorifies God. Sa original nga pagkahubad, the word here, walk circumspectly, means to watch out. It means to look carefully, to analyze your behavior, to always be on the lookout. In the Bible times, mga igsoon, sa isa ka syudad na ay ginatawag nga watchman. Ginabutang nila ang watchman dito sa tower, and that watchman has only one job: to stay awake and watch. Mao na ang iyang trabaho. Dili pwede nga magtinapulan siya og mag-ingon, gikapoy pa ko, magtulog sa ko dinhi, unya na ko magbantay. No, because his lack of vigilance can put the entire village, ang entero nga syudad, in danger kung dili siya magbantay og maging alerto sa iya nga pagtanaw. And that is the picture behind the word here, walk carefully. Kay sa tinuoray lang, mga igsuon, we live in a world full of temptations. We live in a world full of deceptions and distractions and false morality. So we cannot afford to live while spiritually asleep. Nga patulog-tulog lang ta spiritually. We need to be careful. We need to look out. We need to watch out. Kay basin ang direksyon nga ginasubay nato sa atong kinabuhi, lahi na. Dili na faithful sa direksyon nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Gani bantayan nato ang atong paglakaw, because duha lamang ang possible nga mahitabo. Sumala sa atong author, either we are living faithfully or wisely, or we are living as fools. O kung dili ta magbantay og magamping, we could be living as fools. No wonder ang isa ka commentary, ang gotquestions.org, nagingon, to walk circumspectly is to live in the light of our position as God's children. And to walk as fools means to descend from this high plane to the conduct of worldly men. Busa mga igsuon dinhi sa atong nga passage, nagpahinumdum na kanato that we are living in a generation. We are living in a place that is difficult and evil. Puno sa mga pagsulay, puno sa mga pagtintal, puno sa mga panglimbong o peligro. O kung dili ta magbantay o magtanaw sa ato ang paglakaw, basin malimbungan kita o subayon nato ang dili insakto nga dalan. Sama sa mindset sa uban nga mga tao dinhi sa kalibutan, they have this word YOLO. You only live once. O kana nga mindset, mga igsuon, nagtulod sa daghan nga mga tao nga since usa lang ang ako nga kinabuhi, gamiton nako sa tanan nga makapalipay o makaplease sa ako. Travel dinhi, travel dito, mga kalibutanon nga kasadya dinhi, kalibutanon nga kasadya dito, laagan tanan nga pwede malaagan, sulayan tanan nga pwede sulayan. Apan as Christians, we have to understand that while entertainments and relaxation, they are important parts of a healthy life. But while they are important parts of a healthy life, but they must never be our primary reason for living. They must never be our primary reason for living. Wala may dautan sa paglaag, wala may dautan sa pagrelax, wala may dautan sa pagsulay sa mga butang. Of course, sa mga butang maayo usab, pero mga kaigsuunan, our life and our priority is not for those reasons alone. Gani mga igsuon, that knowing that our life is like a vapor and that tomorrow is not guaranteed will help us live with caution and desire to use every ounce of our life for important matters.
Gani ang ato nga pag-ampo matagbuntag should be, Lord, thank you for another day. May I do something that will have eternal significance. This is just a fiction, but imagine, karon nga adlawa, samtang naata karon dinhi sa simbahan, makikistorya ang Ginoo kanato. Imagine, makikistorya ang Ginoo kanato as a church. Ingnan niya tatanan dinhi, madunggan nato ang iyang tingog, ingon niya, all of you have 24 hours more to live. Imagine, ingon niya, all of you have 24 hours more to live. Unsa kay reaksyon og buhaton nato? Surely, katong daghan nga mga butang nga ginabuhat nato normally, nga walay bili eternally, suddenly will lose importance. Dili na nato usikon ang daghan nga panahon just scrolling endlessly sa atong mga cellphones because we only have 24 hours to live. Instead, surely paspasan nato ang pagpangandam, pagbuhat sa mga butang nga naimportansya, i-budget na nato ang 24 hours sa tanan nga important nga butang. Naatay mga undangan, naatay mga sugdan, siguro kulang pa ang 24 hours sa mga mabilin nato nga buluhaton. That is the scenario, mga igsuon. The problem is not that we don't have enough time. The problem is that we often live as though we have unlimited time. Kumpiyansa ra kay ta nga naa pa may ugma. Kumpiyansa ra kay ta nga naa pa may next week, next month, next year. We live assumingly that we still have time tomorrow and the next month and next year. Only, mga igsuon, when we realize that time is limited, that we become careful and faithful in using ang nabilin nato nga panahon. And over again, the Bible is telling us that. From Moses to the psalmist, to Jesus, to the apostles, ang kamatuoran, mga kaigsunan, none of us knows whether we still have 24 years, 24 months, or even 24 hours. Wala man takabalo ni ana, mga kaigsunan. That's why the Apostle Paul didn't tell us to wait until the end of our life, until ma-reach na nato ang end sa atong kinabuhi. Ay hapat ta maging faithful, ay hapat ta maging careful sa ato ang paglakaw karon. But right now, samtang naapatay kinabuhi. Gani, even in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ingon niya kanato, it is required of stewards that they be found faithful. That they be found faithful. Kita nga palatulogyanan lamang sa Ginoo, sa gihulam nato nga kinabuhi, that we should be found faithful. After all, mga kaigsuunan, the goal of the Christian life is not merely to reach the end of life. It is to reach the end and hear, well done, thou good and faithful servant. Well done, thou good and faithful servant. Busa, samtang naapatay kinabuhi karon, samtang naapatay kusog, samtang naapatay abilidad, samtang naapatay panahon nga gipahulam sa Ginoo kanato, we are to live faithfully for Him. Dili na nato hulaton ang ugma, ang puhon, ang next time ay hata magmatinumanon sa pag-alagad kaniya. I have been a huge fan of Carmelo Anthony, isa ka NBA star since I was in high school. And coincidentally, ang iyang autobiography captures, the title of his autobiography captures what I want us to understand. Ingon sa title sa iyong autobiography or memoir, ingon dito, where tomorrows aren't promised. Remember, mga kaigsunan, you can't assume you'll have tomorrow. Make something of today. Be faithful today. That is the same point gagiingon ni David in Psalm 144 verse 4. Ingon niya, man is like a breath, and his days are like a passing shadow. Lumalabay lamang, mubu lamang ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Tomorrow is not guaranteed. Tomorrow is not promised. God doesn't owe you tomorrow. So be faithful to Him today. Be faithful to Him today. And one of the greatest effects and evidences of your faithfulness to the Lord
is your fruitfulness in His work. Og mao na ang atong nga tan-awon ikaduha, that we are to be good stewards niini nga gipahulam sa Ginoo nga kinabuhi, not just by living faithfully, but by living fruitfully. By living fruitfully. Ingon diri sa verse 16 sa atong nga passage, redeeming the time because the days are evil. The word there, redeeming, or sa uban nga translation, making the best use of, literally means to purchase. It means to buy up or to rescue. And in connection with time, it means to recover our time from waste. That is the literal meaning of it. The word carries the idea of buying up an opportunity or making the most out of it or taking advantage of the opportunity while it is still available. That is the word, the redeeming the time. Samtang naa pa. Samtang naa pa, make the best use of it. Buti pasabot, gipahinumduman kita not to waste our time, but to use it productively and fruitfully samtang naa pa. O kung naa pa tay example of someone nga gigamit ang tanan niyang mga oras sa iyang kinabuhi wisely, that is none other than Jesus Christ Himself. He spent only a few years din sa kalibutan. His life on earth is just a brief moment, yet He changed the world forever. He changed the world forever because He used every ounce of His earthly life wisely and fruitfully for the Father's glory. Kung unsa kadaghan ang mga distractions o mga temptations sa atong panahon karon mga igsuon, mauusab sa iyang panahon. Yet dili siya nagpatintal, but he focused on the mission that God the Father has entrusted to him. Siguro makaingon ta si Jesus man na pastor. Ginoo man na siya. Dali lang niya mahimo ang fruitful nga paglakaw, ang productive nga paglakaw diha sa Ginoo kay Ginoo man siya. Dili man moepekto ang mga pagsulay o mga pagtintal kaniya. But now mga igsoon, the Bible says, kung unsay ginaagian nato, naagian pud niya. Kung unsay mga kaluyahon nato, na-experience pud niya. Ang kalahian lang, why He perfectly resisted it all, tungod He was perfectly focused on the will of the Father. Ug mausab ang gitudlo sa iyang mga disciples in John chapter 9 verse 4. Ingon niya sa iyang mga disciples, we must work the works of Him who sent me while it is still day or while it is still available, samtang naa pa, because night is coming where no one can work, or naay mag-abot nga panahon nga dili na nato na mabuhat. And that is the same challenge kanato ng atong panahon karon, samtang naa pa tay panahon, mag-involve kita sa mga buluhaton nga gihatag sa Ginoo kanato. Whatever talents, whatever skills, whatever abilities nga gihatag niya together with the life that He has given us, nga gipahulam niya, nga gamiton nato fruitfully. Kay subo lamang mga igsuon, mga higala, that more often than not, most of us are not using the gifts and the life and the abilities that God has entrusted to us. We are just wasting it, mga igsuon. Usahay, wala nato ginagamit, or kung ginagamit man nato unproductively, or kung ginagamit man nato sa mga butang nga dili makahimaya sa Dios. Sometimes, my beloved brethren, what hinders us in achieving much in the ministry is not that we don't have what it takes, because God has given us life together with the talents that He has blessed us with. But we are not willing to do our best, or too indifferent to get involved. Sama sa ako giingon sa first service last time, we are not saved, we are not blessed by God in so many ways, we are not given life by God so that mag-triple P lang ta kanunay, pungko, pamati, pauli, over and over again. No, mga igsuon, it is God's desire nga magamit nato ang atoang kinabuhi together with all of our abilities for the furtherance and fruitfulness of His ministry. Na isa ka istorya mahitungod sa isa ka purman,
kaning purman gisugo niya ang iya nga sakop ang iya ka labor ingon niya dong hinay-hinay nga maghimo og payag nga puy-anan nato samtang naatay project dinhing dapita. Kinaaman sila'y project, isugo niya ang ilang labor nga magbuhat ang og ilang tulganan. Gitagaan dayon niya og toolbox ang iya kasakop, ingon niya kani ang mga tools na dinhi sa toolbox amping ni dong ha. Pag-amping niini nga mga toolbox. Pagkahapon, nibalik ang foreman, nakita niya walay bisag isang napatindog nga payag. So natingala sa giadtuan niya ang iyang labor, ingon niya, asa naman tong payag nga ako gipabuhat sa imo dong? Ingon sa iyang sakop kaniya, wala ako nagbuhat, boss. Kaniya, nga naman. Kay ingon man kang ampingan nako ang mga tools dinhi sa toolbox. Ang gibuhat nako, gibit nako, gipunasan nako ang mga tools kay basin maunsa kung gamiton nako. And sama ni ana mga kaigsunan ng atong kinabuhi represents the toolbox, and within our life are different tools and abilities. Siguro ang uban sa ato teaching abilities, ang uban singing, finances, leadership, hospitality, strength, intellect, influence, and talents. And the best way that we become good stewards of these things, of this life, is not by keeping them, but by using them for the glory of God. Amen? After all, we are reminded, as I have said in the first service also last time, we are saved not merely to sit, but to serve. We are saved not merely to sit, but to serve. Sama sa giingon ni Dr. John MacArthur, ingon niya, there are no spectators in the church. Every believer is called to ministry. And that reinforces what the Apostle Peter is trying to say in 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11, and I quote, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks, as the one who speaks the oracles of God. Whoever serves, as the one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Mao na mga kaigsuonan ang mga pagtulunan nga makita nato sa ato ang passage karon nga buntag. We are to be good stewards of this life that God has given us, that God has entrusted us, not merely by living longer, by taking care of our lives so that we will live longer. No, but whatever life God has entrusted to us, by using it faithfully and fruitfully for His glory. Wala ta kabalo kung pipila pa nga adlaw ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Siguro ang uban kanato do na pay daghan nga katuigan nga nabilin. Ang uban pipila na lamang, o pipila na lamang nga bulan, o mga adlaw. Wala ta kabalo ni ana. But one thing we know is that God has given us today. And the question is not how many more days will I have. The question is, what will I do with this day that God has given me? Samtang naapatay kusog karon, be faithful. Samtang naapatay panahon karon, be fruitful. Samtang naapatay mga abilidad, gamiton nato alang sa Ginoo. Samtang naapatay opportunity, mag-alagad kita. Ayaw na hulaton ang ugma, ang puhon, because tomorrow, as I have said, is not promised. Tomorrow is not guaranteed. And surely, one day, mahuman ragyod ang atong stewardship ni ining kinabuhi nga gipahulam sa Ginoo. And one day, mahuman ra pod ang atong mga pag-alagad kaniya dinhi sa kalibutan. And when that day comes, my prayer is that each one of us will hear our Lord and Master say, well done, thou good and faithful servant. My prayer, mga kaigsunan, is that each one of us, all of us here, dinhi sa atong congregation, will hear our Master commend us at the end of our life, well done,
thou good and faithful servant. Let us not merely count our days. Let us make our days count by living faithfully and fruitfully, letting every gift, every opportunity of every day that God has entrusted to us for His glory. I will end with this quote, a very popular quote from C.T. Studd: "Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last." Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Amahan nga langit noon, nagkasalamat kami karon nga buntag sa pribilehyo nga imong gihatag nga kami makatuon sa imong nga pulong. Salamat o Dios for this great reminder for us this morning, and it is my prayer nga kaning mensahe gikan sa imong nga pulong mangita og lunas sa ilang kasing-kasing. And help us, O Lord, that through this message that we will be reminded, we will be awake, and we will live faithfully and fruitfully for your glory and for your honor. We commit all of these things in Jesus' name. Amen and amen.